Hindi mo dapat inaalala ang ganong bagay, Ramel. Alam mong mahal kita, kaya kita pinakasalaan. Ngunit baog ako. Kasasabi lang ng doktor, wala tayong pag-asang magkaroon ng anak dahil ako ang may deperensya. Hindi kita mabigyan ng anak, Len. Pwede naman tayong mag-ampon. Hindi matatapos ang ating pagsasama sa pagiging baog mo, Ramel. Mahal kita. Pinakasalan kita bilang ikaw. Kaya hindi mo dapat iniisip ang negatibong bagay. Nakalimutan mo na ba na numpa tayong pareho sa harap ng artal? Sa hirap at ginhawa, magkasama nating harapin ang bukas. Mapayakap ng mahigpit si Ramil sa asawa. Natatakot lang naman ito na iwanan ni Len. Kakagaling lang niya sa 2 taon niyang kontrata sa Saudi bilang welder. Nakapag-ipon na rin kahit konti. Kaya nagdesisyon silang mag-asawa na magpa-check up upang malaman kung bakit hindi pa sila nagkaroon ng anak. Gayong 3 taon silang nagsama bago siya tumungo sa ibang bansa. Isang masakit na katotohanan. Hindi niya kayang bigyan ng anak ang kanyang asawa. Ngunit maswerte siya dahil sa kabila ng lahat ay minahal pa rin siya ni Len. Nahihiya rin siya sa kanyang mga barkada dahil ang mga ito ay may 2, 3 anak na. Subalit, siya ay wala pa rin. Ngunit pilit siyang pinapatatag ng asawa. Kung gusto mo, doon na lang tayo manirahan sa probinsya. Ibenta natin itong bahay. Pagkatapos ay bibili tayo ng lupa doon. Ako ang mamamahala habang nasa abroad ka. Sabi mo, di ba? Babalik ka sa abroad. At sa pagkakataong ito ay sa Japan naman. Marami tayong pwedeng maging proyekto sa probinsya. Magtatanim tayo ng gulay. At ipapaangkat sa lungsod o di kaya ay palayan. Mahabang litanya ni Len. Sigurado ka ba, mahal? Ayos lang sa'yo na bumalik tayo ng probinsya. Naku mahal, gustong gusto ko. Mas masarap at tahimik pa rin sa probinsya. Higit sa lahat, sariwa ang lahat. Hangin, pagkain, at ang tubig ay totoong mineral. Masayang wika ni Len. Doon nabuo sa utak ni Ramel na dalhin ang kanilang pamumuhay sa probinsya. Halos 6 na buwan siyang nakatira doon bago nagpasyang bumalik sa abroad. Walang nagbago kay Len. Mas minahal pa nga siya nito lalo. Mas naging maalaga at mas naging masayahin. Lumipas ang mga buwan nang nasa Japan na siya ay naging madalang ang komunikasyon nilang mag-asawa. Kailangan pa kasing umakyat ni Len sa bundok upang makahanap ng signal. Hanggang sa nadiscover ni Len ang isang magandang tambayan kung saan ay pwede siyang humiga sa puno habang naghihintay ng tawag mula sa asawa. Simula nang ma-discover ni Len ang punong iyon, ay madalas na siyang tumatambay doon. Minsan ay napapahaba ang kanyang tulog doon at madalas, pakiramdam niya ay mayroon siyang kasama sa puno habang nagsiselfon. Wari niya ay nakikinood sa kanya ng videos habang bagot na naghihintay sa tawag ni Ramel. 12:00 ng tanghali na ngunit hindi pa rin nakatawag si Ramel. Dapat 10:00 pa lang ng umaga ay tumatawag na ito sa kanya. Ngunit walang Ramel na nagparamdam. Nakatulog siya sa paghihintay at nagising siya nang marinig ang isang boses na tumatawag sa kanya. Pagmulat niya ng kanyang mga mata ay isang makisig na lalaki ang bumungad sa kanyang harapan. Bakit dito ka natutulog? Nung nito, inikot niya ang kanyang mga mata upang tignan kung anong lugar iyan. Hindi pamilyar sa kanya, kaya nagtaka siya kung bakit siya naroon. Nasa terasa siya ng isang napakalaking bahay. Malaki ngunit wari niya ay makaluma. Ang dingding ng bahay
ay may mga baging na nakakapit at gumagapang paakyat sa ikalawang palapag. Parang nasa haunted house siya, ngunit hindi niya maramdaman ang kilabot. Kalmado lang siyang nakatingin sa buong paligid hanggang sa muling nagsalita ang lalaki. "Doon ka muna sa loob mamahinga, Binipini. Mahirap nang madaanan ka dito ng mga maiitim na elemento." Wika nito. Biglang lumuwag ang kanyang loob. Nasa mabuting kamay siya. Nasa mabuting lugar kung saan ay may malasakit ang taong nakasalamuhan niya sa hindi pamilyar na lugar na iyon. Ikinamangha niya nang makita ang loob. Napakalaki at napakagandang bahay. Kung anong luma sa labas ay siya namang ganda at kinang sa loob. Napapaikutan ng mga gintong kagamitan. "Sa'yo ba ang bahay na ito?" tanong ni Len. "Ako si Leober at ang bahay na ito ay akin. Laging bukas ang tahanan ito para sa'yo. Kahit araw-araw ka pang narito, walang problema sa akin." "Talaga? Ang bait mo naman, Leober. Kaso baka magalit ang asawa mo." "Wala akong asawa. Pagaramdam ko naman ay nahanap ko na ang babaeng gusto kong isama dito habang buhay." "Talaga? Ang galing. Pinabati kita ngayon pa lang." Ngumiti ito sa kanya. Pagkatapos ay inaya siya nitong magmerienda. Wala siyang pag-alinlangang sumaba. Isang kristal na mahabang mesa ang bumungad sa kanila. Puno ng mga sari-saring prutas at animoy may malaking handaan. "Tikman mo ang inumin namin dito. Gawa yan sa katas ng sariwang mga prutas, kaya tinitiyak kong masarap yan." Wika ng binata. Walang pag-alinlangan niyang nilagok ang isang baso na inuming iyon. Sarap na sarap siya at sa tanang buhay niya ay noon lang siya nakatikim ng ganoong lasa ng inumin. "Sana lagi akong nakakapunta dito, ano? Nakakatuwa, kakaibang pagkain at inumin ang meron ka dito." Oo naman. Bukas lagi ang aking pintuan para sa'yo, Len. "Kilala mo ko?" Oo naman. Sa lagi mong pagtambay dito, bakit hindi kita makilala? Napangiti siya sa binata. Natutuwa siya sa kabutihan nito. Lihim pa siyang napahanga sa tila malalim na pagkatao nito na hindi pa niya nakikita. Mataman siya nitong tinitigan na tila ba may nakakaawa sa kanyang kalagayan. "Anong uring titig ba yan, Leober?" tanong niya. Napabuga lamang ito ng hangin. Alanganin pa itong kausapin siya muli. "Ano ba? Kausapin mo ako. Bakit ganyan ka makatingin? May kasalanan ba ako? Anong alam mo sa akin?" tanong niya sa binata. Wala akong sasabihin sa iyo, Len. Sigurado akong ayaw mo din akong paniwalaan. Kaya sana darating ang araw na maging tapat sa iyo ang iyong asawa. "Anong ibig mong sabihin?" Umuwi ka muna, Len. Tiyak akong naghahanap na sila sa iyo. Baka ikaw pa ang mapagkamala na nagbibisyo. "Anong ibig mong sabihin? Hindi kita maintindihan." Basta, Tanging wika nito. wala siyang magawa kundi ang sundin ang utos nito. Ngunit laking gulat niya nang matagpuan ang sarili na nakaratay sa banig. "Anong ginagawa ko dito?" Tanong niya sa kanyang biyanan na noon ay nakatalikod sa kanya at naghuhugas ng pinggan. "Anong tanong yan, Len? Kakagising mo lang. Buti at gising ka na. 2 araw na kitang binabantayan dito." "Po?" Gulat na tanong niya. "Oo. Natagpuan ka namin sa puno ng balete. Noong isang hapon noon. Nagtaka kasi ako kung bakit walang tao ang bahay niyo.
Buti na lang at alam namin ang tambayan mo. Doon pa lang ay ginising ka na namin. Ngunit hindi ka maagising. Kaya tinawag namin ang albularyong si Lolo Winson. Ang sabi niya ay, hihintayin lang namin na magising ka. Mahabang kwento ng biyanan niyang babae. Nanay Ili, si Ramil ba? Tumawag na. Nasaan ang aking cellphone? Tanong niya. Hindi namin alam. Bakit hindi ba kayo nakapag-usap? Hindi eh. Nakatulugan ko ang paghihintay sa kanyang tawag. Tapos eto na nga. At nagising na lang ako sa nandito na sa bahay. Nako, ano kaya ang nangyari sa batang iyon? Bakit hindi pa nagde-text o tumatawag iyon? Sa amin din walang text. Madalas namang nangungumusta ang taong iyon. Sa amin ang tatay niya. Maging ang kanyang biyanan ay nagsimula ng mag-aalala para sa kanyang asawa. Maingat siyang bumangon at inunat ang sarili. Tila hirap pa siyang bumangon. Matapos ang mahigit 2 araw niyang pagkatulog, sakto ding pagdating ng matandang albularyo upang muli siyang tignan. Mabuti at gising ka na, Len. Maaari mo kayang ikwento ang tungkol sa nangyari sa'yo habang tulog ka? Nung matanda. Bigla niyang naisip si Liober. Sa panaginip lang kaya niya ang lalaking iyon. Hindi niya maintindihan. Subalit maliwanag sa kanyang isipan ang nangyari. Kung paano siya pinapasok ng binata sa malaking bahay nito at inalok ng masarap na inumin. Biglang umubo ang matanda kaya napatingin siya dito. May ikakwento ka ba sa amin, Len? Wala po, Lolo. Wala naman akong maalala. Natulog lang po ako. Marahil ay sobrang pagod ng aking katawan. Niya. Ang totoo ay nahihiya siyang magkwento at baka sabihin na malandi siya. Lumandi siya sa binatang gayong may asawa siyang tao. Nay, ayos na po ako. Umuwi na lang po kayo at magpahinga kayo. Utos niya sa kanyang biyanan. Alanganing tumingin sa kanya ang matandang albularyo at nagpaalam na ring umalis. Habang mag-isa ay magulo ang kanyang utak. Nang tanghaling iyon ay naisip niyang tumawag kay Ramel. Nagpa-load siya ng ML10, di joke lang. Nagpa-load siya para makatawag sa kanyang pinakamamahal na asawa. Kung hindi ito makontak, siya ang gagawa ng paraan. Pagkaakyat niya sa punong balete, ay nagpahinga muna siya saglit. Pagkatapos noon, ay tsaka lang siya tumawag nang makapag-relax siyang ng konti. Biglang nabuhay ang kanyang diwa nang may sumagot sa kanyang tawag mula sa kabilang linya. Ngunit ganoon na lang ang pagkadismaya niya nang marinig na babae ang sumagot sa kanyang tawag. Eka, sino ka? Nasaan si Ramil? Gulat na tanong niya dito. No, bakit mo hinahanap sa akin ang asawa ko? Tanong nito. Asawa? Ko ang asawa ni Ramil. 4 na taon na kaming kasal. Nasaan siya? Ipakausap mo siya sa akin. Galit na wika niya. Ngunit hindi na ito kumibo. Narinig niya ang boses ni Ramel mula sa kabilang linya. Mahal, bakit nasa iyong cellphone ko? Dinig niyang tanong ng asawa sa babae. Nailing na lamang siya kasabay ng pagluha ng kanyang mga mata. Kaya pala itinago mo sa akin ang cellphone mo dahil may tinatago kang ibang karelasyon dito. Sumbat ng babae. Anong itinatago? Wala akong tinatago. Talagang hiwalay na kami ng babaeng iyan. Wika pa nito. Hindi na tumigil ang pag-agos ng kanyang mga luha. Hindi na rin niya kayang marinig pa lahat ng kasinungalingan ng asawa. Pinatay niya ang kanyang cellphone at doon ay walang preno ang kanyang pag-iyak. Napahikbi pa siya
sabay bato ng kanyang dibdib dahil sa sobrang sakit nito. Ano mang nagawa ako? Bakit kinaganito mo ko? Pakiramdam niya ay sumikip iyon at hirap siyang makahinga. Napahinto siya sa pag-iyak nang may humawak sa kanyang mga balikat mula sa kanyang likuran. Nang lingunin niya ito, ay nagulat siya nang makita si Leober ang kanyang nasa likuran. Nang tignan niya ang buong paligid, ay naroon na naman siyang muli sa labas ng bahay nito. Inurot niya ang sarili sa pag-aakalang muli na naman siyang nanaginip. Ngunit totoo ang lahat. Hindi iyon sa panaginip lang. Totoo ka, Leober? Oo, bakit? Anong akala mo? Imahinasyon lang ako. Oo eh. Akala ko talaga likha ka lang ng aking imahinasyon sa panaginip. Totoo ako. At ako ang tutulong sa iyo upang mapawi ang sakit na iyong naramdaman. Gawa ng panluloko ng iyong asawa. Kilala mo ang asawa ko? Gulat na tanong niya. Oo. Simula noong unang araw na kausap mo siya sa telepono, dito mismo, ay alam ko nang niloloko ka niya. Kaya naglakbay ako gamit ng aking diwa para puntahan ang kinaroroonan ng iyong asawa. Nalaman kong hindi siya pumunta sa ibang bansa at ang sabing baog siya. Hindi totoo yan. May iniinom siyang gamot upang hindi siya maging produktibo tuwing kasama siya. Hindi ba siya nahalata? Sa ilang taon niyang wala sa tabi mo. Ilang linggo lang lagi ang pananatili niya sa tabi mo. Tapos, alibay na namang muli nang mag-abroad. Ngunit ang totoo ay sumakabilang bahay lang. May anak na sila ng babaeng iyon, 2. At iyon talaga ang una niyang nobya bago kayo nagpakasal. Napilitan lang din siyang magpakasal sa iyo dahil nahuli kayo ng mga magulang niya na gumagawa ng bagay na dapat ay gawain lamang ng mag-asawa. Mahabang litanya ni Leober. Bigla siyang nahiya sa pagiging prangka ng lalaki. Imbes na mag-breakdown, ay kailangan pa niyang manahimik at mahiya sa nalaman nito tungkol sa kanyang nakaraan. Bakit ka natahimik? Tanong ni Leober. Bakit kasi ang dami mong alam sa buhay ko? Kaya ko lang basahin ang nakaraan mo. Sagot nito. Halika na. Pansamantala ay sa buhay ko na muna ikaw manirahan. Tara. Hindi pwede. Baka kung ano na ang sasabihin nila sa akin. Huwag mo silang pakinggan at huwag mo silang intindihin. Wika ng lalaki. Umungo siya tahimik na napaisip. Hindi niya maintindihan kung saan banda siya nagkamali sa pagsasama nila ni Ramen. Gayunpaman, hindi niya mahanap sa puso ang tunay na pagkawasak. Nasaktan siya sa panloloko ng asawa. Ngunit tila ba ay lumabas ang lahat ng sakit nang umiyak siya unang beses dahil sa ginawa ng asawa. Halika na, pumasok na tayo sa loob ng aking bahay. Kumain ka muna dahil tiyak akong gutom na gutom ka na. Hindi dapat ako nakipaglapit sa iyo, gayong may asawa akong tao. Ay nako, ang sinasabi mong asawa, hindi ka itinuring na asawa. Tandaan mo yan, Len. Pahalagahan mo ang iyong sarili. Huwag kang magmakaawa o manglimos ng atensyon sa mga taong hindi pinapahalagahan ang isang katulad mo. Uy ka ng binata. Natahimik siya habang inaanalisa lahat ng sinabing iyon. Ng estrangherong tila ay batikan na sa larangan ng lahat ng bagay. Napangiti lang siya habang pasulyap-sulyap dito. Nang marating nila ang hapag, ay muli na naman siyang nasabik sa inuming unang beses nitong pinatikim sa kanya. Iyon kaagad ang kanyang hinanap. Sa pagkakataong iyon ay mas maraming putahe at pagkain pa ang nakahanda.
Hindi niya alam kung anong putahe ang unang tikman. Sa sobrang dami ng mga pagkaing nasa kanyang harapan. Pagkatapos mong kumain, ipapasyal kita. Maraming tanawin dito at tiyak akong makakatulong sa iyo upang tuluyan mo nang makalimutan ang sakit ng pusong idinulot sa iyo ng manlalaw ko mong asawa. Napakabait mo sa akin. Napakaswerte ko na nakahanap agad ako ng isang kaibigan na nariyan habang pinagdaanan ko ang hirap ng buhay. Buong pagkatao ko, buong sarili ko, nakapokus lahat sa aking asawa. Wala na nga akong panahon makipagkaibigan eh. Ayaw kong may kahati pa sa aking oras ang ganong bagay. Gusto ko kaming mag-asawa lang. Iyon pala ay matagal na pala akong naloko. Hindi pa huli ang lahat, Len. Masyado bang maraming panahon para makabawi sa iyong sarili. Sayahin mo ang iyong sarili. Ibigay mo lahat ng luho na gusto mo sa iyong sarili. Nandito ako at tutulungan kita. Napangiti siya nang sabihin iyon ng binata. Mas lalo pa siyang nagulat nang may dinukot itong kahon sa bulsa nito. Alam mo bang sa ibang bansa pa ito galing? Wala itong katulad at halos kalahating bilyon ang halaga ng set na ito ng alahas. Litanya ni Leober. Napaawang ang kanyang mga bibig nang binuksan iyon ng binata. Napakalaking kwintas na purong diamante lahat, kaya nagliliwanag sa sobrang kinang nito. Kumpleto iyon at parehong disenyo ang mga palawit. Hugis puso lahat ng disenyo, maging sa pulseras, palawit ng kwintas, hikaw at singsing. Hindi siya makagalaw sa gulat. Hindi niya alam kung karapat dapat ba siyang mabigyan ng isang kaibigan sa ikalawang beses pa lamang ng kanilang pagkikita. Bakit siya nito bibigyan ng sobra-sobrang yaman? Ilang mansyon na ang maipapatayo niya sa halaga ng alahas na suot-suot niya. Patiyak siyang maging ang mga kaanak ni Ramel at mga kapitbahay ay hindi makapaniwala sa ganitong biyaya na mayroon siya. Sinubukan niyang maghanap ng salamin upang tignan ang kanyang sarili. Doon niya napagtanto na nakakadagdag ng ganda ang mamahaling alahas sa katawan. Muli na naman siyang napaiyak habang nasa harap ng salamin. Nakita iyon ni Leober kaya lumapit ito sa kanya. Umiiyak ka na naman. Uwi ka nito. Hindi ko lang mapigilan ang tuwang aking nadarama. Akalain mo yun. Nawalan nga ako ng asawa ngunit napunta naman ako sa isang kaibigang sobra-sobra ang pagpapahalaga sa akin. Ngumiti lamang si Leober habang nakatingin sa kanya. Halika, ipapasyal kita sa aking mundo. Nang sa ganon ay tuluyan mo nang makalimutan ang sakit sa puso na iyong nararamdaman. Maraming salamat, Leober. Habang buhay kitang hindi makakalimutan. Oo naman, dahil buong buhay ko, nangako akong lagi akong nasa tabi mo. Marami pa tayong alaalang buuin, Len. Asahan mo yan. Tila makahulugan iyon sa kanyang pandinig. Ngunit kibit balikat lamang siya. Habang nakasakay sa magarang kotse nito, ay napansin niyang napakaluntian ng lugar. At kanina pa siya nakatitig sa mga puno at lilim nito. Wala man lang tuyong dahon at napakalinis ng buong paligid. May mangilan-ngilang nilalang silang nadadaanan. Ngunit pakiwari niya ay may sariling mundo rin ang mga ito. May mga nilalang na isa ang mata. May mga nilalang na may bitbit na baton at itim na bestida na may matutulis na sombrero. May nakakasalubong silang nakasakay lamang sa mga patpat na matatandang nakangisi at nagbabaga ang mga mata. Kulubot ang mukha at ang mga kuko ay bumabaluktot na sa sobrang haba. Huwag kang tumingin sa mga bruhang iyan. Huwag kang magpahalata na isa kang mortal.
upang hindi kanila susundan. Bilin ni Liober sa kanya. Bigla siyang kinabahan. Sabi na nga ba niya at hindi ordinaryong mundo ang kanyang napuntahan at hindi ordinaryong tao si Liober. Ngunit sa kabila ng lahat ay hindi siya nakaramdam ng takot at komportable din naman siya sa presensya ni Liober. Mabait ito sa kanya una pa lang, kaya hindi siya matatakot dito. Kahit sabihin pa na hindi ito isang ordinaryong tao. Kung saan siya nito dinala matapos nilang ikutin ang gintong syudad, ay dinala siya sa isang tuktok ng bundok, kung saan nakikita mula sa kanilang kinaroroonan ang isang tore na ginto na halos abot na iyon sa langit. Halos tabunan na ng lupa ang tuktok ng tore, kaya nakakamanghang pagmasdan. Ang ganda naman ng mga tanawin dito, lalo na iyang tore, walang katulad. Tama ka, nag-iisang tore iyan na gawa sa ginto. Diyan nananahan ang mga alagang 3 dragon ng hari na siyang naging bantay ng teritoryo, kaya walang sino mga estranghero o karatig na kaharian ang nagtatangkang pasukin ang teritoryo ng kahariang Limasona. Dahil tiyak na magiging tusta sila sa ibubugang apoy ng dragon. Litanya ng binata. Ang galing! Sino kaya ang hari ng kaharian ng Limasona? Tiyak akong napakatapang at napakamapangyarihan niya. Higit sa lahat, napakayaman dahil siya ang hari ng kanyang kaharian. Halos lahat ng infrastruktura ay yari sa ginto at kristal. Nakakamangha. Malalaman mo rin, Len. Makilala mo siya sa darating na araw. Hindi pa ngayon. Sagot ng binata. Ngumiti lamang siya at hindi na inalis ang kanyang mga mata sa napakataas at napakalaking tore, kung saan ay masayang nagliparan ang 3 dragon na sinasabi ni Liober. Tila nawala na siya ng pakialam sa kanyang mundo. Ramdam niya rin niyang saya sa mga mata ni Liober na kasama siya nito. Ngunit bigla itong napasilip sa relo. Napakunot ang kanyang noo sa naging ekspresyon ng binata. Bakit? Tanong niya. Pasensya na, Len. Kailangan na kitang ihatid sa inyo. Ha? Ayoko pang umuwi, Liober. Hindi maaari. Kailangan mo pang umuwi dahil mapapahama ka kung dito ka palaboy-laboy. Huwag kang mag-alala. Magkikita pa tayong muli. Kailangan ko lang gawin ang mga responsibilidad ko. Wika ng binata habang inalalayan siyang patayuin at dinala sa kotse. Pakaramdam niya ay nadaya rin siya habang sakay ng kotse. Dahil habang papunta sila kanina, ang tagal nilang nakarating. Ngunit nang pagbalik na ay tila gumulong lang ng kaunti ang gulong ng kotse, tapos ay naroon na sila agad sa ilalim ng punong balete. Dismayado siya habang nakitingin sa papalayong kotse, samantalang napahawak siya sa malaking kwintas na suot niya. Napakaganda nito, purong mga diamanting bato ito at halos nagniningning sa kanyang dibdib. Bigla niyang naisip na baka papatayin siya ng kung sinong makakakita sa kanya. Tapos ay nakawin ang alahas na suot niya. Kaya naisipan niyang hubarin iyon at itago. Kapag nakita iyon ng iba, ay tiyak na magtataka ang mga iyon kung saan niya ito nakuha. Hindi mo masasabing peke ang bagay na iyon dahil malayo pa lang ay nagliliwanag na. Kahit anong balot niya sa tailang pula ay kumikinang pa rin ito sa loob. Nagliliwanag ito sa dilim. Kaya nabahala siyang baka may makapansin ito sa kanyang bahay. Kahit pa magkalayo ang bahay nilang magkapit-bahay, ay hindi pa rin maiwasang may lumapit sa bahay niya. At minsan ay nanghihiram ng bigas, o di kaya ay kayuran ng niyog. Hanggang sa nakita niya ang lumang baon ng lolo ni Ramel. Kinuha niya iyon at inilabas ang mga kung anong anik-anik na naroon sa loob.
Unti lang naman ang inilabas niya. Ang mga bagay na sa tingin niya ay hindi na ganun pa kahalaga. Ngunit may napansin siyang isang kahon. Kaya kinuha niya ito at binuksan. Sa unang pagkakataon ay nakialam siya sa gamit na alam niyang hindi kanya. Ngunit ganoon na lang, ang gulat niya na makita ang mga larawan ni Ramel. Noong teenager pa lamang ito. Nakaakbay ito sa ibang kuha ng litrato na isang magandang babae. Sa ibang litrato naman ay nagyakapan ng mga ito. Parehong taglay ang matamis ng ngiti sa mga labi. Hindi na siya nagtaka kung bakit narito sa bahay nang pumanaw ang lolo ni Ramel ang mga litrato noong kabataan. Noon kasing bata pa si Ramel hanggang sa magbinata ito ay sa lolo ito lumaki. Tignan niya lahat ang loob ng nasa kahon at doon ay may nakita siyang sulat. Galing iyon kay Mary. Mahal kong Ramil, sa mga oras na ito, hindi mo na ako makikita pa o makausap man lang. Dinala na ako ni Mama at Papa sa US. Nalaman nilang nagdadalang tao ako at ikaw ang ama. Hindi nila matanggap na ikaw ang magiging ama ng aking anak. Hindi ko kayang mawalay sa iyo, pero wala akong magawa sa gusto ni Papa. Kaya sana magkikita pa rin tayo pagdating ng araw. Ikaw, ako, at ang anak natin. Nagmamahal. Mary. Biglang naglandasang muli ang mga luha sa kanyang mga mata nang mabasa niya ang nilalaman ng sulat na iyon. Kaya pala, nilihim sa kanya ni Ramil ang lahat. Pinagmukha siya nitong tanga. Kung sa US dinala ng mga magulang ang babae, ibig sabihin ay mayaman ang angkan nito. Hindi siya magpapatalo. Igaganti niya ang sarili sa mga ito. Hanapin niya ang mga ito at pagdudusahin. Pinunasan niya ang kanyang mga luha. Pagkatapos ay inayos ang sarili. Nagbihis siya dahil sa araw ding iyon ay pupunta siya ng lungsod upang ibenta ang alas na bigay ni Leober. Bahala nang magalit ito sa desisyong ginawa niya. Ang mahalaga ay may ipaghiganti niya ang kanyang sarili. Pagkatapos maibenta iyon, ay inuluklok muna niya ito sa bangko. Sa bangko na rin siya dumaan para makabili ng mansyon at magarang sasakyan. Hahanapin niya si Ramel. Ano man ang mangyari, hindi upang makipagbalikan, kundi upang makapaghiganti. Nang maibigay sa kanya ang susi ng kanyang malaking mansyon, ay agad siyang kumuha ng mga katulong sa agency. 3 katulong lang ang kailangan niya. Tagalinis, tagaluto, at tagalaba. Iniisipan niya kung sa paanong paraan niya magantihan ang asawa at ang kabit nitong si Mary. Kumuha siya ng NBI upang madali niyang mahanap ang address nito. Napangiti siya nang wala pang 1 linggo ay nahanap na agad niya ang tahanan ng dalawa. Ayon sa NBI, ay may 3 anak ang mga ito. Ang panganay ay dalagita na, nasa edad 13, habang ang dalawa ay maliliit pa lamang. Biglang sumikip ang kanyang dibdib. Ang sakit sa puso niya na malamang pinagloloko siya ng kanyang asawa na matagal ng panahon. Akala naman niya ay totoong baog ito. May paiyak-iyak pa ito noon. Yun pala ay drama lang nito ang lahat. Humanda kayo, Ramel. Simula na ng aking paghiganti. Aniya sa sarili, sabay kuyom ng kanyang mga kamao. Umalis din siya agad sa harapan ng bahay ng babae. Hindi maipagkailang napakayaman ng babaeng unang karelasyon ni Ramel. Napakagara rin ng bahay. Pero siya pa rin ang orihinal na asawa.
Pagbabalik ta rin man ang mundo, kabait pa ring matawag ang babaeng iyan. At hindi niya matanggap sa sarili kung bakit niloko siya ni Ramil sa kabila ng pagiging mabuting asawa niya rito. Pag-uwi niya ng bahay ay isang pamilyar na mukha ang bumungad sa kanya sa harap ng gate. "Leo Bear?" Gulat na sambit niya. Humakbang ito palapit pa sa kanya. Sa paningin pa lang nito ay bakas na ang panunumbat ng binata. "Paano mo ako natuntun dito?" Gulat na tanong niya. "Hindi mo na kailangang itanong, Len. Kahit saan ka magpunta, kaya kitang sundan." Hindi siya sumagot. Nakayuko siya, kaya muli itong nagsalita. "Bakit mo naman ipinagbili ang regalong bigay ko sa iyo?" Sumbat ng binata. Inasahan na niyang iyon ang highlight sa mga tanong nito. Nakipagtitigan siya dito at sinabi ang buong katotohanan nang walang pag-aalinlangan. "Kailangan ko makaganti, Leo Bear. Masyado akong ginagago ng aking asawa porke mahirap lang ako." "Bakit hindi ka lumapit sa akin? Pwede naman kitang tulungan." "Hindi na kailangan. Kaya ko ito. Ako ang mag-iisang gagawa ng aking mga plano." "Hindi, Len. Kailangan mo ako. Sa ayaw at sa gusto mo, kailangan mo ako. Dito tayo titira sa mansyon na ito. Siguro naman kahit papano ay may karapatan pa rin akong pumasok sa mansyong na to." Hindi siya nakaimik. Ngunit napatango siya ng diretso. Wala siyang magawa dahil ito ang totoong may-ari ng yamang tinatamasa niya ngayon. Habang nasa sala, ay patuloy lang ito sa pagsasalita hanggang sa isang ideya ang pumasok sa isip nito. "Tama, magpanggap kang fiancé ko. Bukas na bukas, iimbitahan natin ang mga iyon sa aking kumpanya." Litanya ng binata. "Anong sinasabi mo, Leo Bear?" "Hindi mo pa naisipan na ibenta ang mga alahas na bigay ko. Tinrabaho ko na itong pangarap ko. Ang magkaroon ng totoong buhay sa mundo ng mga mortal. At ito yun, Len. Bukas na bukas, ipakilala na akong bagong CEO ng isang broad company. At ikaw ang aking kapareha sa gabing iyan. At sisiguraduhin kong imbitado si Miss Mary Consolada. Isa siyang may-ari ng isang sikat na mall sa buong bansa. Ang MC Mall na itinayo, 5 taon pa lamang ang nakaraan. Ngunit naging kilala agad ito sa buong bansa. Isa siya sa pinakamalaking kliyente ng Limasona Asian Brewery. Kaya hindi imposibleng na naroon ito sa event." Bigla siyang nakaramdam ng pananabik. Ano kaya ang magiging reaksyon ni Ramil oras na makita siya nito sa event? Napangiti na lamang siya habang ini-imagine ang gulat na anyo ng asawa. "Humanda ka sa akin, Ramil." Anyang muli sa kanyang sarili. Halos hindi siya makatulog ng gabing iyon. Sabik na siyang makita ang 2 traidor sa buhay niya. At bukas na iyon mangyayari. "Hindi ka pa tulog?" Biglang tanong ni Leober sa kanyang likuran. Nagulat siya sa biglang pagpasok nito sa kanyang kwarto. "Anong ginagawa mo rito?" tanong niya. "Wala. Hindi man naman talaga kami natutulog ng matagal. Idlip lang. Pasensya na kung basta na lang akong tumago sa kwarto mo. Hindi ko naman nilihim ang aking katauhan sa iyo. Isa akong immortal. Kaya kung saan-saan lang ako tumatagos." Paliwanag nito. "Naiintindihan ko. Huwag ka nang magpaliwanag pa. Hindi talaga ako makatulog sa sobrang sabik para bukas." "Sabay ka na siguro na makita ang dating asawa mo, no?" "Hindi totoo yan. Gustong gusto ko siyang parusahan, Leober. Puro pagkamuhi na lang ang aking naramdaman ngayon. Humanda sila sa akin. Hindi ako titigil hanggat hindi ko sila nawawasak."
at may papabagsak hanggang sa maghirap sila ng husto. Anya, nakasuporta lang ako sa iyo, Lynn. Sabihin mo sa akin lahat ng gusto mong gawin. Ako ang gagawa ng hakbang. Wika pa nito. Hindi siya nagsalita. Ilang beses na siya nitong inalok. Ngunit ayaw niya. Ang paghiganting pamamaraan niya. Gusto niyang siya lang ang nakakaalam. Hindi sa wala siyang tiwala sa binata. Kundi ayaw niyang madamay ito sa gulong gusto niyang suungin. Kinabukasan ng gabi, handa na siyang lumabas. Suot ang silver A-cut gown. At nakapagpalagay na rin siya ng light na makeup. Unay na siyang maganda, kaya hindi na kailangan ng makapal na makeup. Lalabas na sana siya sa dressing room nung biglang pumasok si Liober. Aalis na ba tayo? Tanong niya. Kaya kung umalis nang hindi mo ito suot. Nito. Sabay dukot sa paper bag ng isang kulay itim na kahon. Pamilyar ang kahon na iyon, kaya namilog ang kanyang mga mata sa gulat. Ninakaw mo yan? Gulat na tanong niya. Bakit ko gagawin yan? Siyempre, binili ko sa pinagbebentahan mo. Hindi ako papayag na hindi mo suot ang regalo kong ito sa iyo. Tiyak akong ikaw lang ang babaeng kumikinang ang ganda sa gabing ito. Litanya ni Liober. Napaiyak siya sa sobrang tuwa. Ang bait ng binata sa kanya. Sa kabila ng ginawa niya ay hindi man lang ito nagalit. Bagkus ay binili pa iyong muli para ibigay sa kanya. At sa pagkakataong iyon, titiyakin niyang alagaan niya ng mabuti ang alahas na iyon na nagkahalagang halos kalahating bilyon na. Pagdating sa venue ay mukha agad ni Ramil ang kanyang hinanap. Sa dami ng mga bisitang dumalo, tila nawala na siya ng pag-asa na makita ito. Hanggang sa nakapwesto na sila sa hanay ng mga VIP. May pangalan pala ang bawat table, kaya binasa niya ang mga nakasulat doon. Ganoon na lang ang pagkasorpresa niya nang makitang magkatabi ang mesa nila sa mesa ng mga ito. At hindi pa ang mga ito dumating sa venue. Ngunit saktong pag-aupo nila sa mesa ay dumating din ang mga ito. Ang tamis na ngiti ni Mary sa mga kilala nitong CEO na kasalubong din ito. Hindi niya inaasahan na titingin itong bigla sa kanya. Kaya nagtama ang kanilang mga mata. Agad niyang binawi ang kanyang tingin dito. Nagkunwari siyang maayos ang lahat. Kahit pa sirang-sira na ang kanyang mundo. Gusto niya itong lapitan at paulanan ng sampal. Subalit, kailangan niyang magpigil. Hindi sa ganoong pagiganti siya dapat o matake. Hayaan muna niya itong mawindang o mabaliw sa kaparaningan. Len, maganda ka. Papalapit si Mary at ang asawa mo. Bulong ni Liober. Tumango siya at nagkunwaring walang ideya sa paglapit ng dalawa. Kailangan niyang umiti ng matamis upang lalong lituhin ang kanyang asawa. CEO Liober, kumusta kayo? Ikinagagalak naming makilala ang bagong CEO ng bagong brewery company. Nakangiting litanya ni Mary. Nakakapit pa rin ito sa braso ni Ramil. Iligpitan ni Liober ang paghawak sa kanyang kamay. Animoy may sinisinyas ito. Ikinagagalak ko ring makilala ka at ang iyong karelasyon, Miss Mary Consolada. At ang iyong partner na si... Asawa ko po, Mr. CEO. Asawa? Sigurado ka ba, Miss Mary? Biglang namutla si Ramil, sabay titig sa kanya. Nginitian niya ito ng may pagbabanta. Maging si Mary ay nabigla sa naging reaksyon ni Liober. Kilala mo ba ang asawa ko? Tanong ni Mary. Hindi naman. Medyo pamilyar sa akin pero ayos lang. Ito nga pala ang aking fiancé. Wika nito. Mas lalong kinabahan si Ramil. Bakas iyon sa mukha nito. Siya si Miss Lauren, ang aking fiancé. Dagdag ni Liober.
Inakala niyang sasabihin ni Leober ang kanyang totoong pangalan. Hinihintay talaga niyang magunaw ang mundo ng kanyang asawa sa gabing iyon. Ngunit iba ang pakilala nito sa kanya. Bigla tuloy nagliwanag ang mukha nito. Ayos lang din. Naintindihan niya si Leober. Mukhang may iba pa itong plano. Sasabay na lamang siya sa agos. Panayang sulyap sa kanya ni Ramel. Kunwari ay hindi niya nahahalata lahat ng kilos nito. Napansin niya sa kanyang sarili. Tila hindi naman siya apektado masyado. Hindi karapat-dapat iyakan ang ganitong uri ng lalaki. Marahil ay nabigla lang siya noong una. Ngunit ngayon ay napagtanto niyang hindi karapat-dapat sa kanyang pagmamahal ang lalaking iniharap niya sa altar. Nang tawagin na ng MC si Leober upang magtalumpati sa gitna ng entablado, ay naiwan siyang mag-isa sa kanyang mesa. Si Ramel ay panay pa rin ang sulyap sa kanya. Samantalang si Mary ay sa kanyang suot at ng mga alahas. Tila ba ay inggit na inggit ito sa kanyang mga kumikinang na alahas. Nagkunwari siyang hindi nahalata ang mga ito. Uminom siya ng wine kahit alam niya sa kanyang sarili na hindi siya sanay. Hindi naman talaga siya umiinom nito. Ngunit dahil sa ibang personalidad niya, ay kailangan niyang tumungga upang mapaniwala si Ramel na hindi nga siya si Len. Ngunit mukhang hindi yata tumalab ang pagpapakilala ni Leober bilang Loren at hindi na maalis ang tingin nito sa kanya. Hindi siya umalis sa kanyang mesa. Sigurado siyang susundan siya ni Ramel. Nang tawagin siya ni Leober sa gitna ng entablado at ipakilala sa lahat na fiancé, ay kakaiba ang titig pa rin ni Ramel sa kanya. Tila nagseselos ito. Palakpakan ng lahat maliban dito. Nang makababa ay isa-isa silang binati ng mga bisita. Nakikipagkamay din sila sa mga ito. May naging kausap si Leober ng matagal at medyo nadistansya siya dito. Kaya bigla siyang nilapitan ni Ramel. Nagulat pa siya nang hawakan siya nito. Inikot niya ang tingin upang hanapin si Mary. Ngunit wala roon ang kabit ni Ramel. Marahil ay nagbanyo. Ano ba? Bitawan mo ko. Hindi kita kilala. Bakit? Wika niya ngunit tumawa lamang ito. Hindi ka magaling na artista, Len. Alam kong ikaw yan. Sino ka ba? Tanong niya. Kunwari ay nakalimutan niya agad ito. Hindi mo ako madadala sa pagkukunwari, Len. Anong ginagawa mo dito? Saan ka kumuha ng ganong kalaking pera? Alam kong napakamahal ng mga alahas na yan. Well, mahal nga ito sabi ng fiancé ko sa akin. Kalahating bilyon din ito. Anya ng may pagyayabang. Hindi ito makaimik. Gusto niyang pagsasampalin ngunit pilit pa rin niyang pinipigilan ng sarili. Hindi niya alam kung ano ang plano pa ni Leober at kailangan lang niyang sumakay upang mas maganda ang kalalabasan. Bigla siya nitong hinawakan at sinabihang, "Huwag magbakasal ka, Leober. Bitawan mo ko. At sino ka para pagbawalan ako? Napakawalang hiya mo naman. Bigla ka nalang susulpot at sabihin ng bagay na iyan. Hindi kita kilala at wala kang parte sa buhay ko. Inggit ka ba dahil bilyonaryo ang aking asawa?" Tanong pa niya rito. Len, hindi mo alam kung ano ang pinasok mo. Huwag mo kong tawaging Len. Ako si Loren. Kuha mo. Ngunit hinawakan siya nito sa dalawang kamay. Tila nakalimutan nitong nasa isang parte sila at may kanya-kanyang kapareha. Len, halimo ang pagkakasalan mo, kaya huwag mong gawin ito. Isang malutong na sampal ang iginawad niya rito, kaya maraming bisita ang napatingin sa kanila. Huwag na huwag mong sasabihin sa magiging asawa ko ang bagay na yan. Anya rito. Pagkatapos ay isa pang sampal ulit. Iyon ang kabawasan sa sakit ng dibdib sa ginawa nitong panluloko sa kanya. Sa wakas,
nakahanap pa rin ng paraan upang makaganti man lang ng kahit papano. Anong nangyayari? Ginugulo ka ba ng lalaking ito? Tanong ni Liober nang makalapit sa kanya. Ayos lang ako, mahal. Huwag mo akong intindihin. Aniya sabay titig ng masakit sa dating asawa. Huwag kang mag-eskandalo or else. Ipapakaladkad kita palabas ng aking building. Galit na banta ni Liober. Anong nangyayari dito? Biglang singit na papalapit na si Mary. Itong partner mo, pagsabihan mo, at pakalat-kalat eh. Galit na wika ni Liober. Tinignan nito si Ramil nang may pagtataka. Ngunit hindi na ito nakapagsalitang muli. Nang hilain ito ng lalaki palabas ng building. Habang pauwi ay panay ang sulap niya kay Liober hanggang sa hindi na siya nakatayos. At tinanong niya ito. Ano ba talaga ang balak mo, Liober? Ang binabala ko ay para sa iyo. Gusto mong gantihan ang lalaking iyon, hindi ba? Pues, babagsakin natin sila pareho. Anong kapalit nito? Hindi na ako magpaligoy-ligoy palin. Siguro naman, ramdam mo rin na gusto kita. Wala na akong itinatago sa iyo. Dahil gusto kong tanggap mo ang buong pagkakilanlan ko. Hindi rin kita minamadali. Aralin mo lang na mahalin ako. Kahit gaano katagal, handa akong maghintay. Diretsong wika ng binata. Tahimik lang siya habang sakay ng kotse at taykandinga. Naguguluhan pa rin siya sa mga nangyayari sa kanyang buhay, kaya ayaw niyang magsalita muna. Sa panig ni Ramil, hating gabi na ay hindi pa rin ito makatulog. Magulo ang pag-iisip nito dahil sa presensya ni Lynn. Pilit ni Mary na nilalayo siya kay Lynn dahil sila naman talaga ang unang magkarelasyon at nagkaroon ng anak. Ngunit hindi rin niya maipagkakailang naging mabuting asawa sa kanya si Lynn at inuusig siya ng konsyensya noon pa man dahil sa ginagawa niyang panloloko at basta na lang pagtaliko dito. Mating gabi na, bakit gising ka pa? Biglang tanong sa kanya ni Mary. Bakit lumalabas ka pa ng kwarto? Hayaan mo muna ako dito. At binabalok mo po sa akin ang tanong. Ano? Iniisip mo na naman ba ang Lynn na iyon? Akala ko ba nakalimutan mo na ang babaeng iyon? Alam natin pareho na siya ang legal kong asawa. Anong sabi mo? Akala ko ba napag-usapan na natin ito, Ramil? May anak tayo. 3 na ang anak natin. Bakit kung saan-saan pa nagpupunta yung isipan mo? Hindi niya nagawang sagutin ang tanong na iyon. Nang biglang nagsisigaw ang yaya ng kanilang bunsong anak. Patakbo nilang tinungo ang kwarto nito. Ma'am, mataas na naman ang lagnat ni baby. Wika nito. Rantang kinarga ni Ramil ang anak upang dalhin sa ospital. Hindi may pinta ang mukha nito habang nakatingin sa kalagayan ng anak. Balik-balik sila sa ospital upang tignan ang kalagayan ng kanilang anak. Ngunit lagi lamang silang pinapauwi dahil normal lahat ng resulta sa laboratorio nito. Iniisip ni Ramil na baka iyon na ang karma sa mga pinaggagawa niya sa totoong asawa. Sa pagkakataong iyon, ay malungkot na lumapit sa kanila ang doktor. Dok, bakit po? Tanong ni Mary sa kaharap nilang doktor. Ikinalulungkot ko, ngunit may chronic kidney disease ang inyong anak. Halos pagsakluba ng langit ang mag-asawa ng marinig iyan. Kayang-kaya nilang magbayad kahit ilang doktor. Mapagaling lang ang anak. Ngunit sa napakamura nitong edad, tila nakakalungkot isipin na dadaan ito sa matinding gamutan sa ganoon kamurang edad.
Ang pinaka-opsyon dito ay ang kidney transplant. Kaya mas mabuting humanap kayo ng kidney donor para sa anak nyo. Wika pa ng doktor. Mas lalong nalugmok si Ramil nang marinig iyan. Ramil, huwag kang mag-alala. Marami tayong pera. Kayang-kaya nating magbayad ng donor. Kahit 10 pa iyan. Oo, kayang-kaya mong magbayad. Pero ang tanong, kaya ba ng anak natin ang gagawing operasyon? Hindi nakasagot si Mary. Napatulala rin itong bigla. Biglang nag-ring ang cellphone ng kanyang bulsa. Kaya mabilis niya itong sinagot. Ang katulong sa bahay, kaya nagtaka siya. Sir Ramel, hindi ko po makontak si Madam Mary. Oh, bakit? Ang panganay niyong anak na aksidente, isusugod ngayon sa ospital. Nabangga daw ng truck ang sinasakyan nitong kotse. Nabitawan niya ang hawak na cellphone nang marinig iyon. Mahal, bakit? Tanong ni Mary. Ang anak nating panganay, nabangga ng truck. Mahinang wika niya. Halos walang kabuhay-buhay. Halos mabaliw si Mary nang marinig iyon. Biglang may dumating na ambulansya sa labas ng ospital. Kaya patakbo nilang tinungo iyon. Naiwan ang yaya na nagbabantay sa kanilang bunso. Paglabas ng pasyente sa ambulansya ay napasigaw si Mary. Si Laika iyon, ang kanilang panganay. Halos hindi na ito gumagalaw, kaya parang baliw si Mary na tumatalon sa harap ng walang malay na pasyente. Kumalma ka lang, Mesh. Gagawin namin lahat. Ma-revive lang ang buhay ng inyong anak. Gawin niyo ang lahat, Dok. Para niyo ng awa. Huwag makaawa nito. Humahagulgol itong nakasunod ang tingin sa anak. Napayakap dito si Ramel. Taraman yata natin ito, Mary. Sambit niya. Itay ko mo yung bibig mo, Ramel. Hindi nakakatulong. Pagkatapos kitang bigyan ng pagkakataon na maging ama ng mga anak natin, yan ang sasabihin mo. Kinakarma tayo. Bakit kasi pinilit natin ng isang bagay na hindi na dapat pwede? Anong gusto mo? Bumalik ka doon? Sige. Iwanan mo ko. Iwanan mo kami ng mga anak mo. Galit na wika nito. Niyakap niya si Mary at humingi ng patawad. Niyaya na rin niya itong bumalik sa kanilang bunso. Hindi pa natapos doon ang kanilang kalbaryo. Dahil kakapasok lang nila sa parabadong kwarto ng ospital, kung nasaan ang kanilang bunso, ay muli na namang tumawag ang kanilang katulong. Ibinabalita nitong nawala ang kanilang pangalawang anak. Bakit nangyari ang bagay na ito sa atin? Hindi ko maintindihan. Umiiyak na tanong ni Mary sa kanyang sarili. Tumahan ka, mahal. Mahanap din natin si Milo. Saan natin siya hahanapin? Paano kung nakidnap for ransom ang anak natin? Walang problema. Ang mahalaga ay matubos natin ang ating anak. Sagot ni Ramel. Hindi nila ma-report sa pulis dahil bago lang iyon nangyari. Kaya tinawagan ni Mary ang kanyang kilalang NBI. Ito ang unang kumilos upang hanapin ang kanilang anak. Hindi nagpatinag si Mary sa lahat ng dagok na kanyang kinakaharap. Samantalang si Ramel ay lagi na lang balisa at iniisip ang humingi ng tawad sa iniwang asawa. Kinabukasan, sunod-sunod na tawag ang natanggap ni Mary. Hindi ba kayo makapag-antay? May emergency ako. Haharapin ko kayo kapag gusto ko. Masungit na wika ni Mary.
Sa galit nito ay nagdesisyon itong i-cancel na ang supply sa mall nito. Ayos lang, hindi ka kawalan. Sagot ni Mary sabay patay ng cellphone nito. Makalipas lang ang 2 oras ay sunod-sunod ang tawag na natanggap ni Mary. Ito ay ang pag-withdraw ng mga supplier ng kanyang mall. Naalarma siya dahil sa loob ng 1 oras, mahigit sa 20 supplier na ang sunod-sunod na nagpadala ng mensahe. Lahat ng mga ito ay nag-withdraw sa pag-supply ng mga item sa kanilang mall. Halos mabaliw si Mary ng mga sandaling iyon. Naisip nitong tila hindi normal lahat ng mga nangyayari sa buhay nito. Samantalang kinabukasan ay napabalita sa telebisyon ang lahat ng mga nangyari sa buhay ni Mary. Ang pag-withdraw ng mga supplier at ang nangyari sa mga anak nito. Napatingin si Len kay Liober nang may pagtatanong. Ops, ano yan? Bakit ganyan ang titig mo sa akin? Patin mo ko, Liober. May kinalaman ka sa mga nangyayari sa kanila. Sabi ko na ako ang pagbibintangan mo. So ikaw nga? Hindi Len. Wala pa akong ginawa. Oo, may plano akong pabagsakin sila. Ngunit hindi sa parang damay ang mga bata. At hindi ko pa nasimulan. Pinaplano ko pa lang. Kaso naunahan tayo ng tadhana. Talagang sinagad pa nilang lahat. Wika ni Liober. Napabuga na lamang ng hangin si Len. Gusto niyang magiganti sa 2. Ngunit bakit ang mga anak ng mga ito ang nagdusa? Gusto mo ba silang makita? Tanong ni Liober sa kanya. Hindi ko pa kaya. Ayaw kong maawa sa kanila. Ang laki ng kasalanan nila sa akin. Sana sila na lang ang nagdusa, hindi ang kanilang mga anak. Wala tayong magagawa kasi matindi maningil ang karma Sagot ni Liober at hindi siya makasagot dito. Hindi siya ganoon kasama para ipagdiwang o kaya ay matuwa man lang sa mga sinapit na mga anak ni Ramel. Bigla siyang napatingin sa kanyang lumang cellphone. Sa katagalan ay muli itong nabuhay. Hindi niya akalaing magkaroon ng interes muli ang kanyang asawa na tawagan ang numerong yan. Bakit di mo sagutin? Si Ramel yan, di ba? Tanong ni Liober. Okay lang kaya kung sagutin ko to? Bakit hindi? Kausapin mo. Pakinggan mo kung ano ang sasabihin niya. Wika ni Liober. Unti-unti niyang inaangat ang cellphone at pagguhay, sinagot na agad ito. Len, salamat at sinagot mo ang tawag ko. Umiiyak na wika nito. Umiiyak ka ba? Tanong niya. Ngunit iba ang sagot nito. Patawarin mo ko, Len. Ang laki ng kasalanan ko sa iyo. Walang kapatawaran. Wala palang kapatawaran. Bakit ka pa hihingi ng tawad? Para sa mga anak ko, Len. Maawa ka sa kanila. Wala silang kasalanan. Alam ko, pero anong mag-aagawa ko? Hindi ako Diyos. Huwag ka nang magbaang-baangan, Len. Alam kong ikaw ang may kagagawa nito. Bawiin mo ang sumpa mo. Ako na lang sana. Huwag ang aking mga anak. Biglang uminit ang kanyang ulo. Ito pang may ganang mang-akusa sa kabila ng lahat ng ginawa nitong panluloko sa kanya. Saan ka kumukuha ng lakas ng loob para mambentang ng isang mabigat na bagay? Ang kapal ng mukha mo. Pagkatapos ng ginawa mo sa akin, ikaw pa talagang may ganang mambintang? Hindi ito sumagot mula sa kabilang linya.
Dinig niya ang pag-iyak nito. Ngunit hindi sasapat ang iyak nito sa ginawang panloloko nito sa kanya. Pinatay niya ang cellphone at ibinalik sa kanyang bulsa. Bigla itong nagaring ulit. Ngunit wala na siyang balak na sagutin ulit ito. Susumbatan lang din siya ng mga bagay na hindi niya nagawa. Mas lalo lang siyang madidismaya. Bakit hindi mo sinasagot? Tanong ni Liober. Hayaan mo na muna ako, Liober. Walang kwentang kausap. Hayaan mo silang pagdusahan lahat ng mga bagay na ito sa kanila. Anya. Hindi na sumagot ang binata. Nagpaalam itong umalis. Pupunta ito ng opisina nito. Nagkulong siya sa kanyang kwarto at lumabas lamang siya kinagabihan nang pinatawag siya ni Liober upang maghapunan. Nagkulong ka daw sa kwarto mo ha? Kumusta ang pagkaramdam mo? Tanong ni Liober. Maayos naman ako. Gusto ko lang mapag-isa. Sigurado ka, Lin? Oo naman. Kumusta sa opisina? Paglihis niya ng topiko. Ayos lang. Oo nga pala. Maaga kang magpahinga ngayon. Dahil maaga tayong papasok bukas. Tayo? Tinuro pa niyang sarili at ang kaharap. Oo, Lin. Bukas na bukas din ay pakilala kitang CEO ng dating mall na pag-aari ni Mary. Ang dating MC Mall of Asian ay magiging iyo na. No? Niloloko mo ba ako, Liober? Hindi. Hindi ako nagbibiro. Ikaw na ang bagong may-ari ng MC Mall. Binili ko iyon sa kamay ni Mary dahil pabagsak na ito. At kausap ko ng muli ang mga supplier. Babalik silang muli dahil kilala nila ako. Hindi alam ni Lynn kung ano ang magiging reaksyon sa mga sandaling iyan. Tiyak na mas lalong magulat si Mary at Ramel. Kinabukasan ay gaya ng inaasahan. Gulat na gulat si Ramel kung bakit muli na naman silang naglandas. Nang ipinakilala si Lynn na bagong CEO ng MC Mall, ay mas lalong nagulat si Ramel. Bakit parang kilala mo ang babaeng iyan? Tanong ni Mary kay Ramel. Habang malungkot na pumapalakpak. Dahil hindi na sila ang may-ari ng mall. Siya si Lynn, ang tunay kong asawa. Buong loob na wika ni Ramel. Halos lamunin nito sa galit si Lynn na nasa harapan nito. Hindi nga nito natiis at nilapitan nito si Lynn. Masayang nakipagkamay sa isa sa mga supplier na magalang na nakipag-usap sa kanya. Nagulat si Liober sa ginawang iyon ni Mary. Ba't mo siya sinampal? Tanong ni Liober. Ngunit lumapit si Lynn at binigyan ng mag-asawang sampal si Mary. Walang hiya ka. Galit na wika ni Mary. Ako pa ngayon ang walang hiya. Sino ba ang kabit? Tanong ni Lynn. Ako ang nauna. May anak kami. So, basehan na yan para lokohin niyo ako? Kaya ba isinumpa mo kami? Kaya naging miserable ang dating maayos na buhay namin? Sumbat nito pabalik sa kanya. Huwag mong isisisi sa akin ang buhay na pinagdadaanan mo. Sinisingil lang kayo ng karma nyo. Anya. Akmang sasampalin na naman sana siya nito. Ngunit sa pagkakataong iyon, ay si Liober na ang sumalo. Walang sino man ang pwedeng manakit sa fiancé ko. Galit na wika nito. Guard, tulad ka rin niyo ang keridang ito. Pati na rin ang lalaking yan. Galit na sigaw ni Liober. Sabay turo kay Ramel din. Pagkatapos ng araw na iyon, ay hindi na nila nakita pa ang dalawa. Biglang naging paribado ang buhay ng mga ito. Maging ang nangyari sa mga anak na mga ito. Hanggang sa nabalitaan na lamang nila
na nasa US na ulit ang mga ito. Hindi ka na ba apektado? Iniwan ka na ng tuluyan ni Ramel. Wika ni Leoper. Bakit naman ako maapektuhan? Matagal na akong nakamove on. Anya habang nakangiti. Sigurado ka? Siyempre naman, Leoper. Kung manliligaw ako sa iyo ng formal. Walang problema sa akin. Hinihintay lang naman kitang gumawa ng hakbang. Ang tagal nga eh. Sige ha. Natawa si Leober nang marinig iyon. Naging formal ang kanyang panliligaw kay Len. Hanggang sa sinagot siya nito. Niyaya niya itong magpakasal at hindi tumanggi si Len sa alok na iyon. Sigurado akong hindi na ako maling masasaktan sa iyo. Kaya magpapakasal ako sa iyo kahit saan. Sa mundo mo o maging sa mundo ko. Bukas palad kong tatanggapin na maging isang asawa ng katulad mong immortal. Wika ni Len dito. Sobrang saya ni Leober nang marinig iyon. Dahil doon ay sigurado na itong dalhin muli si Len at iharap sa mismong mga magulang. Ang hari at reyna ng kaharian ng Limasona. Isa kang prinsipe? Oo, at huwag kang mag-alala. Matagal na kitang ikinukwento sa kanila. Katunayan ay mula sa inang reyna ang ibinigay ko mga alahas sa iyo. At kung naalala mo pa ang tori na nakita mo noong nakaraan, punta ka dito. Yun ang tori namin. At ang namumunong hari doon ay ang aking ama. Kaya diba sabi ko sa iyo na malalaman mo rin sa tamang panahon. At ito na yun. Sobrang gaan ang kanyang pakaramdam nang marinig iyon. Wala siyang magiging problema. Handa siyang ibigay buong pagmamahal at puso niya sa kanyang magiging asawa. At si Leober iyon. Ito ang bubuo ng kanyang buhay at kahit saan siya dadalhin ng kanyang magiging asawa, ay handa siyang sumama dito. May mga bagay sa mundo na sadyang hindi talaga para sa'yo. Naakala mo nung una at sa katagalan ng mga taon ay iyon na yon. Pero darating ang araw na ipapamukha sa'yo na mawawala ito at mapupunta sa iba. Pero yun pala ay may panibagong nakalaan para sa'yo na mas higit pa o kung tawagin natin ay mas better pa. Kaya kung anumang pagsubok ang dumating sa ating buhay, palaging tandaan na oras na malagpasan mo ang mga pagsubok o dagok na iyon, ay may naghihintay na magandang bukas. Kaya naman sa lahat ng dumadaan ngayon sa hirap o di kaya sa bigat na mga problema, mas mainam na solusyonan agad at huwag mo nang ikwento sa iba at ang mainam na gawin ay magpapi ka muna. Wakas.